Anong gagawin natin? So, dito po tayo magsa-start. Ito po yung melanger namin. Dito po namin nire-refine yung chocolate po namin. Tapos, meron po tayong cacao mass po yung tawag namin. Yan po yung cacao nibs na grounded na po siya. Okay. Apo. Tapos, sugar and butter. Yan lang po yung ginagamit namin na ingredients. Kasi hindi na po kami naglalagay ng cacao butter po. Pwede na po natin siya Pwede side to side, no? So, 2 days po natin nire-refine yung chocolate para mapalabas po natin yung masarap na chocolate flavor. Nilagyan namin ng pili. Although, ayan sabi po yung nila, mga pili. Ayan yung mga pili. Pakatap na naman. Ganda na pa. Ano? Yun. Ito na po yung fresh pili. Ito yung fresh pili. Para makita niya. So, pag ito yung bagong harvest. Opo. Pag nag-turn black na po siya, hinog na siya. First time ako mataking ng pili na hindi nalagay sa matamis at saka yung fresh. First time. Hiningo ko kuya. So, dito po, paingatan na lang sa pagbibiyak ng pili para... Ha? Buo. Bo, oh. Yun. Wow! So, malaki siya and medyo makapal yung pad. Ayan. 1, 2, 3. Kaya mo yan. Wow! Tigas. Wow. Ayan. So, na-pollinate po siya. Kuha pa Ah, tayo isa ng pa. isa pa. So, sa isang pod po, pwedeng iba-iba yung kulay ng beans niya due to cross-pollination. So ideally, dapat in one place, isang variety lang. For cacao po, it's recommended to have at least 3 varieties for cross-pollination. Oh, Kailangan I po see. kasi Kailangan cacao na ma-cross-pollinate cross-pollinate talaga. Yes. Ayan, light Na ano purple. naman na pollinate na ng white beans ang BR25. Okay. Meron pa. Wow. Aba, ang dami nating demo. Ito po si pili na. Ah, ito na. Malambot na. Baka hindi. Wait po natin. Matigas pa. Tigas pa. Dagdagan mo ng hot water. Paanuhin po natin. Palambutin po muna natin siya. Para para lumambot. Para siyang prune. Ito po. Parang kamote. Parang kamote. Pag lumambot na po siya, Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. ito po yung gamit naming roasting machine. Okay. So, sa loob naman po kami nagpa-process. Nilabas lang namin ngayon. So, 10 kilos po yung capacity nito. At yan po yung drum sa loob. Nilalagay namin dito si beans. Tapos, dyan po siya sa drum. So, umiikot po siya. Ang heat source po niyan ay gasol. Gasol. Although yung rotating drum po, yung sa electrical na po yun. So, noon po, mano-mano kaming nagro-roast. Nakaka 1.5 kilo sa isang banyera. Tapos, isang oras po yun ganun, kaya palakihan ng muscles habang nagro-roast. Ayan, nung nag-upgrade po kami sa 10 kilos, ayan, nakahinga-hinga po kami kasi hindi na mano-mano ang pag-roast. At mas even po yung roast niya. Hindi katulad sa pag hinahalo, minsan nasusunog yung nasa ilalim pag hindi agad na ihalo. Ayan. May measure po kami ng temperature ng beans. Nire-record po namin yung temperature ng beans. Although ngayon po kasi walang araw kaya hindi siya mag-overheat. So carefully minomonitor po namin yung init ng beans kasi para di siya sobrang mainitan. Pag nag-over 50 degrees na po, tinatago na namin siya. Kailan tanggalin? Tatanggalin na po namin siya para hindi siya ma-over. Pag hindi na po mainit, like 2 o'clock, pwede na namin ulit siyang
Ibalit. ibilad. Oo. Pa-charity ka pala. Delikado rin, ano? Opo, kaya yung panahon ang kailangan makisama. Dito po kahit makulimlim, yung init sa loob, nare-retain naman. Okay lang po ito, ma'am. Hindi nagmo-mold to. Ito po, pag tuloy-tuloy itong ganitong weather, magmo-mold po ito. So, mare-reject siya. So, kailangan namin mag-introduce ng heat. Ito, bago po kasi itong labas, this is the 3rd day na binibilad ito. Kaya medyo basa pa siya. Oh, I see. Opo. Pero pag nag-dry, ganito na po sir pag nag-dry. So, pag nagro-roast po kami, we make sure that we reach 250 degrees para patay ang mga microorganisms. Yes po. After drying ng 7 days, 5 to 7 days, iro-roast na po namin siya. For roasting na. Opo, oo. So, well-fermented beans po. And for drying, kung makisama ang panahon, nadadry namin siya ng 5 days. Mm. Ayan. Anong next na Ay. ano natin? Ayan, ito to. Ay, Ito yung malambot na ba siya? Ay, hindi ko malay. Iba naman. Pwede na, although mainit. So, pwede yung ganyan. Pwede nang kainin yan. Balatan nyo po. Tapos, yung pulp, pwede nyo sausaw ng konti kung gusto nyo matamis. Babalatan po as is, Ma'am Lala. Okay. Ganito po. Ay, hindi ito. Matigas. Ito, ma'am. Yan, Ay. balatan. Tanggalin nyo po yung balat. Tigas Baka pa yan. matigas pa. Matigas-tigas pa po. Hintayin natin. Matigas pa, Ay, matigas ito yung pa. malambot. Hintayin natin na ano. Yon. Tapos, Hintayin natin lumambot. Kung masyadong makapal ako magbalat. Ay, ganyan yung pong nasa labas. Although matigas pa po siya. so itong pwedeng kainin. Opo, yung pulp. Matigas pa ma'am. Baka hindi pa Yeah. masarap kainin. Yung ganito. Parang kamote. na Opo, po yun. kamote. Parang kamote po Tikman mo nga. Sige. Matigas pa ata ma'am. malambot. Malambot naman po. Parang Pwede kamote. nyo pong Mm. May lasang fruit na, Kamote nga. hindi ko masabi, parang may fruit taste din. napaka-distinct ng flavor ni pili. Yung parang may aftertaste siya. Diba? Try mo sa sugar. Konti lang. Yan na, yung pili Si na. pili na pwede na itong biyakin. Yun na yung pili. Sino nakadiscover na pwede palang kainin to? Ay, basta po nung bata pa kami, kinakain na namin. Kinakain na. Opo, opo. Si Pili po kasi pagka-harvest sa kanya, in 2 days, lanta na po siya. So, ma-enjoy lang po namin yung pulp during the first and second day. Matigas pa siya. After that, kahit na malanta na yung labas, yung shell sa loob, naku, taon naman po ang nilalast niyang pili nut. Basta well-dried, kahit 1 year Pero po. sigurong kami gataam. Malamang, mga dishes na kakaiba. Ano po? May distinct na lasa siya. Parang may herb siya. Ay, naku, masikip na po ang daanan. Lumagpas si solar dryer. Mm. Ayan. Ella, doon ka. Habang naglalakad, magkwentuhan kami ni ma'am. Ayan. Okay, ma'am Lala. Itong venture mo dito sa farming as a whole at saka dito sa cacao farming and processing, no? At the same time, kumusta po yung experience na yan? Napakasarap po ng experience kasi first time ko pong nag-venture into agriculture. Ito po yung naging produkto ng 4 years na ginawa namin. Grabe po yung pagod at syempre yung gastos. Pero ngayon po nakikita ko na yung output at natitikman ko na yung chocolate. At according po sa mga nakakatikim ay masarap naman daw po. Kaya yun po natutuwa ako na ganun yung nagawa namin dito sa Crave Cacao. So ma'am, dahil nag-start ng mamunga, nag-unti-unti, nagpa-process na kayo, ilang years ba yung hihintayin mo bago maramdaman mo na, bumabalik na ang mga puhunan?
Mga in 3 years po na fully matured na po itong lahat ng cacao trees namin. Na yung harvest po namin, we are expecting 5 tons of dried cacao beans per year. Yung po, babalik na po pa konti-konti yung mga ininvest namin dito sa cacao farm. So ilang years po yung ROI na ini-expect ninyo? 5 years po. 5 years. Opo. 5 years by the time na nag-start kang mag-plant o by the time na nag-start mamunga? By the time na mag-start po mag-plant, kasi po si maturity ni cacao ay 3 to 5 years. Although yung fully matured po siya ng 5 years, dun po siya. So yung kita po natin, mga after 3 years, After 3 pwede years. na po. So dahil ikaw mismo yung nagpo-process, mas malaki ang kita, ma'am, di ba? Tama po. Kaya in-encourage po talaga natin na si farmer mismo may magawa na siyang mga product sa farm para yung kita din na mapupunta sa mga middlemen. Yeah, Kung kasi kaya naman, yun, i-process po natin. So dahil doon sa ikaw ang nagpo-process, mga tingin mo, ilan yung ROI? Gaano kalaki ang potential na pwedeng kitain dito sa farming at processing, farming ng cacao at processing ng chocolate? Yung sa pagdating po sa computation, to be honest po, since ako po wala background sa business, yan din Okay. po sa isa sa training or inaaral ko. Pinag-aaralan nyo Opo, ngayon? pinag-aaralan ko ngayon. Although yung expenses po namin dito sa farming, aside from yung pag-manage lang po mismo ng cacao, nag-invest din po kasi kami sa infrastructure. Ano po. So, separate naman po yung tracking ko sa expenses niyan. So, well-recorded ko naman po siya. Ngayon, pagdating naman po sa chocolate making, pinaprice po namin yung products namin at a premium quality price. Nakapareho po nung mga makikita nating 3-bar chocolates Yes, din dito sa oo. Pilipinas. Opo. Million ba pwedeng kitain dito? Naku, pwede po. Kasi sa 5 tons po ng dried beans per year, ano po, ang kilo po niyan, pwedeng 2,000 per kilo pag process na. Oo. So, that's 2,000 times 2,000 times 5 tons. So, 5,000. 5,000 kilos. Oo, 2,000 so, 10 times million po. Tama ba? a year. Yes. Wow. So, yan, andyan na po yung processed chocolate. Oo. 10 million a year. Ilang hektarya po yun? Ito po ay 4 hectares, pero ang cacao trees ko po, 2,500. So, kung ilan po yung number of trees nyo, times 2 nyo po yun, kasi times 2 kilos. So, kung meron po kayong 1 hectare, pwede nyo po yung taniman ng 1,000 cacao trees. Times 2. Times 2, so may 2,000 kilos kayo. Times Times, pwedeng 2,000. Two- Kung ma-maximize nyo yung product na ginagawa nyo, so meron po kayong, magkano po? magkano yan? Basta sa'yo, 4 hectares, 2 million po 2 yun. million. Oo, 2 million po yun. So, 1 hectare can give you 2 million. So, ibig sabihin, pag nakuha mo na yun, bawi mo na agad lahat Opo, kasi po, sa 1 hectare, ang investment po is 200,000. doon sa From planting. planting. From planting hanggang sa maintenance mo yan na mag-umpisa siyang mamunga. So, ang farmer naman po na backyard farmer or solo farmer, kaya niya pong i-manage ang 1 hectare na farm. Oo, totoo sa yan. Opo. Tapos, yan lang ay yung doon sa chocolate. Yung naka-intercrop na saging, Tama gulay, ibang prutas, ibang kita pa rin yun. Ibang kita pa po. Although sa amin po is kami muna kung ano yung kaya naming ubusin. So, dito, at oo. least pang-sustain man lang Yes dito sa po. farm. Sa farm, sa family, pati workers po Yeah, namin. So, oo. na-enjoy po namin yung mga sari-saring gulay at prutas sa farm. Although, yung karamihan po, nabebenta din namin dito sa market. Oo, I see. Iba pa yung suka, iba pa yung wine. Yes po, mga byproducts ng cacao na in the Byproducts. future ay gagawan din namin ng produkto. Super ganda ng farm. Ay, thank you po. Mayroon po Meticulously. ditong dragon fruit swimming pool. The Swimming only pool. dragon fruit shaped
swimming pool. Ah. Kasi Sa inyo po, rin to? Sa kapatid ko na po, sa At sa Maytis kapatid mo Farm. na to? Kasi meron po kasi silang mga dragon fruit, yung po yung una nilang tinanim. Oo. Kaya si swimming pool ay naging dragon fruit din. Itutour din po tayo mamaya ni Liz dito sa kanilang farm. Marami ka ring struggle. Ay, napakarami po. Kasi talagang sa farming, kailangan mo talaga daw ng pasensya. Okay. Kasi ako po dati sa IT. Oo. What is planned at in-execute mo, Makukuha according mo. to plan yan. Sa Makukuha mo farming, yung hindi. result. Oo. Kahit anong planning mo, you will need to adjust based sa actual. So, yun yung isa sa changes na kailangan kong matutunan. Na kahit na gaano ko yung kinompute na plano sa umpisa. Iba. Iba yung actual and dapat madiskarte ka. Ano yung mga factors na nagko-contribute nung bakit nag-iiba according to original plan? So, una po is yung knowledge about cacao. Noon po, walang masyadong information na makuha sa research namin. And nung in-implement po namin dito, dahil ibang region tayo, nasa Bicol tayo, iba yung soil dito sa farm ko. So, yung mga akala kong yun yung result niya, hindi naman pala. So, kailangan kong pag-isipan, ano yung kailangan kong gawin na unique or suitable sa farm ko para makuha ko yung output or yung result na dapat. For example po, si cacao daw mamumulaklak na siya at 2 years old or 3 years old. Eh, nung 2 years old na yung ibang cacao trees, hindi pa namumulaklak. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ng libro, mamumulaklak na siya. Dumating yung 3 years, dumating yung 4 years, doon pa lang siya nag-uumpisang mamulaklak. So, and yung bunga nabubuo. And through continuous research, na dapat pala magdagdag ka pa ng ibang varieties para yung cross-pollination mas mag-encourage ng fruit development. So yun, natutunan po namin yun pa konti-konti through continuous learning. At sa weather naman po, since buti nga po this year, wala pang bagyang dumadaan pero we prepared for it. So hindi lang reaction kundi preventive measure. Yun po nakita nyo, may mga windbreaker kami. Sa perimeter namin ay puno ng mga forest trees. Para bumagyo man, protected si cacao. So sa farming daw po talaga, dapat madiskarte ka or marunong ka dun sa ginagawa mo para hindi masayang yung mga tinanim mo. Ano pa ma'am, yung mga practical na mga ganyan, na mga adjustments o ano yung mga natutunan mo along the way? Yung pong sa specific sa cacao production, dapat po is grafted seedlings ang maitanim. Aside from aga po siyang mamunga compared sa mga trees galing sa buto, maganda yung madali yung maintenance niya kasi mababa siya. Nasa mababa lang yung pag-manage sa kanya for pest and disease control, tsaka yung harvesting napakadali. And pag dito po sa aming farm, as I've said, meron po kaming 8 varieties. Yung gusto ko po kasi mangyari is makita ng mga visitors ano pagkakaiba-iba ng mga itsura ng pods na yan. Part na rin po yun ng pag-educate namin sa mga bisita. Doon po sa area ng farm na hindi pa natin napupuntahan, na doon po yung plot ng mga iba-ibang varieties. So, sa pagdating naman po sa staff, ang hinire ko po ay yung mga dati nang nakatira dito. So, most po sa kanila hindi po nakagraduate. Yung iba kahit po high school hindi nakatungtong. So, talagang yung behavior, attitude nila sa pagtatrabaho, inaral ko din at pinakisamahan. At sabay-sabay kaming nagkaintindihan. At sinasabi ko sa kanila na magtulungan tayo. And happy po ako sa staff ko kasi nakikita ko masisipag sila. Yung mga ini-instruction ko pag tinitraining ko po sila, sinusunod nila. Although syempre there's always room na may mali sila, tapos tuturuan ko sila. Tapos pag sasunod kong check, tama na. So yun din po yung isa sa naging struggle ko noon na pag nagdi-deal with
yung kung ano yung Workers. capable ng Mm-mm, workers. O kailangan kong i-adjust kasi coming from the corporate world, iba po yung tao na hinahawakan ko noon correct. Hindi pwede kong i-expect na pag may binigay akong instruction, magagawa nila ng tama. So nung nag-shift po ako sa farming, Ikaw nag-adjust. binago ko po yun. Sabi ko, hindi ko pa sila pwedeng baguhin. Ako ang kailangan mag-adjust. mag-adjust. Pwede ko silang turuan ng skill. Konti-konti, may pasensya dapat. Ayun po. So sa ngayon po, maganda po ang samahan namin dito. Yung mga workers po namin ay 4 years na rin sa amin. Na, kung nung nag-umpisa po kami, sila pa din po. Umpisa ng paggawa ng bakod, paggawa ng pathway, pagtanim. Yun. So, salit-salitan po yung ginagawa namin. Kung wala sa pagtatanim, nasa pagko-construction. Or gagawa ng mga kubo, gagawa ng tulay, yung hagdan po na dinaanan natin. Kami na po lahat yun nung gumawa noon. So, from the cultural management, pinag-aralan mo, management ng tao, ikaw ang nag-adjust. Ano pa? Ano pang mga na-discover mo na ginawa, in-implement mo dito sa farm? Ano pa ba? Pagdating po sa cacao, masasabi ko po, lahat ng aspects niya, inaral ko from scratch. Wala po kasi akong background kahit sa farming. So hanggang ngayon po, continuous po yung learning ko na ginagawa. So yung sa pagdating naman po pala sa business side, yun din inaaral, kinakapa ko pa Kasi din hindi ka po. rin businesswoman. Hindi din po ako businesswoman. Mahirap ba yun, ma'am? From a different profession, going into farming, zero knowledge, mahirap ba yun? Tama po, mahirap, pero kung yung persistence po natin at yung passion mo at dedication mo nandyan, ay malalampasan po natin. Katulad po sa akin, I can proudly say na nag-start po ako from zero at tinuloy-tuloy ko lang po kahit ano po yung napagdaanan namin. At ngayon, ito na po kami. So pwede kahit Pwede hindi po. farmer, pwedeng maging farmer. Pwede. At na-enjoy ko po yun. Ako po, wala akong kaselan-selan sa kutis Kaya okay lang mangitim pag mainit o pawis-pawisan o putik. Wala po sa aking problema yun. Yung pagiging negosyante naman, anong mga learnings dyan? Yung learnings po dyan, ngayon sa akin lalo na, wag akong mahiyang magbenta. Kasi, so, noon po kasi, parang pagkagawa, naisip ko, paano na? Bibenta na natin to. Nahihiya pa po ako. Ngayon, hindi na po. Kasi dapat, ako, sabi ko, hindi naman dapat ikahiya ang pagbenta. Kasi we have to be proud of the product. Lalo na po, I can say na maganda naman talaga yung quality ng aming chocolates. Kaya, ngayon po, proud to say na pina-offer na namin siya. Sa ngayon po, direct selling pa lang kami. Wala pa kaming shop or restaurant na napag-displayhan. Pero this coming year po, dahil tumataas na yung production namin, mas marami na kaming pwedeng ma-display or maibenta. Kahit po online shop, pinag-iisipan na rin namin para makapag-ship kami within the Philippines. Paano mo yan pinaghahandaan, ma'am? Kasi ang natutuwa ako doon sa nakita ko doon sa setup mo, no? Hindi lang perfect mo. Sobrang ganda ng crops mo. Sobrang alaga, kitang-kita, ang linis ng farm, organized, may mga pathway na maayos, no? Ma-appreciate mo talaga yung farm. Hindi masukal, etc. And at the same time, kompleto ka, no? Inayos mo yung processing from fermentation, drying to actual processing ng chocolate up to even packaging, no? Inayos mo lahat siya. So ngayon, dahil habang tumatagal, I'm sure padami ang bunga, so padami ang i-harvest. Ngayon, paano mo yan i-complement na siguradong lahat yan madidispose? Opo. So, sa ngayon po, alam po namin na di namin yan magbebenta on our own. So, open po kami for partnership. Ayan. Para naman mas marami ang makapag-share at makapagbenta ng aming products. So, by starting this year po, na dumadami na yung harvest namin, in the coming years pa, mas lalo pa po. And ma-share ko din lang po, dito po sa amin sa area, nasa Calabanga po pala tayo, munisipyo ng Calabanga. Calabanga, okay. Dinuudin po namin ang Calabanga Cacao Growers Association para yung iba pong may tanim ng cacao
ay makonsolidate din yung harvest at hindi mapabayaan. Usually po kasi nabubulok lang yung mga pods sa puno kasi wala namang bumibili, wala namang nagpa-process. So isa pa po yun sa aking social project na yung ibang mga farmers ay magkadagdag income din sa mga tanim nilang kakao. Ayan, ulitin natin. Andito tayo sa Municipality of Calabanga. Calabanga, dito sa Camarines Sur. Dito nakalocate ang farm ni Ma'am Lala, ang Crave Chocolate. Crave Cacao. Crave Cacao. Crave Cacao. Dito, yan, sa Calabanga. Ma'am Lala, pwede mo ba silang imbitahan na maging partners para doon sa mga pagbebenta ng inyong mga produkto? Ay, opo. So, dito po sa amin sa Crave Cacao ay gumagawa kami ng 3-2-bar chocolates na kami mismo ang nagpapalaki at nag-aalaga sa mga cacao trees at ginagawa namin sa masasarap na tsokolate. So, kung ngayon po napadami na ang aming mga harvest at dadami din ang aming nagagawang mga chocolates, welcome po kayo na mag-connect sa amin para mapag-usapan po natin ang pagiging pagre-reselling ng aming mga produkto. Pwede nyo pong bisitahin ang aming Facebook page, Crave Cacao. At a phone number, ma'am? You can contact me po at 0999-883-6207. Ayan, si Ma'am Lala ay isa na naman patunay na kahit walang alam sa farming, pwedeng maging successful. Konting-konting panahon na lang, marireach na natin yung 10 million. Ay, nako, magbilangan 10 million na income per year. Yes po. Thank you, Ma'am Lala. Ay, thank you din po sa pagpunta niyo, sir. Apa. Alright. Naku, inuulan na tayo. Ang ganito po sa farming napakasarap. Hindi ka iinitan magtrabaho sa field. Malamig-lamig ang hangin. Ayan. Ayan. Ito naman po ang Myclis Farm. Hello. Ano po to? A lemon. Passion fruit. Kilala mo rin sila, Randy? Ay, yes po. Actually, naging classmate ko po siya sa Mentor Me program ng DTI. Ah, ganun. So, yung... Ganda rin ang kanya. Opo, oo. Ganda rin. So, mga young farmers, nakasali ako young farmers. Yan po. Natututo about the business side of farming. Opo. O nga, nakapunta po kayo sa Siruma, Nakita ko doon. Oo, ganun. Natulog po ba kayo doon? Natulog kami one night. Oo. Kain na po. Ay, hi, yan po si Hello, Ma'am Liz. Oo. Ayan. So, kakain lang muna tayo and then si Ma'am Liz naman ang ilalagay natin sa interview. At least na prepare nating lunch dito. Wow. Yung vegetables natin, lahat lang galing dito. Galing lahat dito sa farm. Wow. Tapos ito naman yung oyster na famous dito sa Calabanga. Maliliit lang siya. Oyster. Maliliit lang siya na oyster. Ayan. Kain na po tayo. Let's eat. Sabi kayo na. Dito ka, Ma'am Lala. Dito na lang po. Doon na si Sir Buddy sa Si Ma'am Liz. Ito pong Calabanga ay isang coastal municipality aside from agricultural. Kaya maswerte kami kasi we have source of isda tsaka mga gulay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.